Kakanin na ilang dekada nang nagpapabusog sa mga taga-Kalinga. Ating tikman sa report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kasama ng pagkahilig ng mga Pinoy sa kanin, ang pagkahilig din sa mga malagkit o kakanin. Kahit saang lupa-lupa ng bansa, may mga kakanin sa iba't ibang bersyon, hugis, kulay at timpla. Ngayon, dadayuhin natin ang kakanin ng mga taga-barangay Naneng ng Tabuk City, Kalinga, ang inandila. Si Nanay Araceli, dekada 80 pa na magsimulang gumawa ng inandila na ngayon kanya na ring negosyo. Ang proseso, ginigiling ang malagkit, hahaluan ito ng tubig. Nilalagyan ng asin ang tubig para malasa ang malagkit kahit wala pang latik na maihahalo. Unti-untiin lang daw ang paglalagay ng tubig upang matansya at saktong lapot lang ng kakanin. Sunod, ang pagbabalot na sa dahon ng saging. Nilalagyan ng coconut oil bago ang malagkit. Para hindi dumikit yung malagkit sa banana leaves. 20 to 30 minutes ang pagluluto sa kakanin at fast forward, heto na ang inandila. Ang kakanin na ginagawa ng aming mga ninuno, especially kung may mga okasyon sila kagaya ng kasal, binyag, mga ritual-ritual dito sa amin. Ayon sa Barangay Naneng, 2012 na magsimulang gawin ang inandila. Para mapaunlad ang lugar, hindi lang dito sa barangay, pati sa syudad. At mapaunlad ang turismo ng Tabuk City. Kasing tanda ng mga bahay sa aking likuran ang tanda ng kakanin nito na nagpapabusog sa maraming taga-Kalinga. Kasama na ang kapeng barako. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News.